Magandang buhay mga Ellen. Nandito ngayon tayo sa Philstar, isa sa mga OG na bike shop dito sa Imus, Cavite. So pag sinabing OG, isa talaga sa mga nauna na mga naitayong bike shop dito sa Imus, Cavite. Hindi lang sa Imus, Cavite, sa buong Cavite. So ilan taon na ba yung Philstar, sir? Nasa 23 years yata. 23 years. Meron kasi nag-comment doon sa video ko na interviewin ko daw yung mekaniko ng Philstar bilang ito yung pinakamatagal ng bike shop sa Cavite. So tatanungin natin si sir tungkol sa mga bagay-bagay dito. So like, comment, and subscribe. Kuya Bernie, gaano ka nakatagal na nag-work dito sa Philstar? Almost 6 years na. 6 years! So parang nandito ka na nung around 2017. 2017. 2017 ako nag-umpisa. 2017 talaga nag-umpisa. So mga ganong taon. Sa 6 years mo, Kuya Bernie, ano yung pinakamadalas na pinapagawa dito sa Philstar? Anong part ng bisikleta yung pinakamadalas sa experience mo sa buong 6 years mo? Ano yung madalas nilang dinadala na sira dito? Yun, yung mga palit bearing, palit gulong, palit ng mga preno. Yung mga bearing usual. Ano ba yan, sa mga hubs ba yan? Sa hubs, mga rito. Yung mga ganyan. Ang ginagawa kasi ngayon ni Kuya Bernie, itong rim set, siya-setup nga para dito sa classic na bisikleta. So dito kasi nagkikita sila ng kahit anong klase ng bisikleta, classic, mga bago, road bike, gravel, fixie, pati ba yung mga ano dito, yung mga high-end? Meron din naman, gumagawa rin kami. So pinakamadalas daw dito yung mga bearing ng bisikleta. So ano yung pinakamadaming ina-upgrade dito ay nagre-request ng upgrade? Ang una kasi pag may nag-upgrade dito, yung hubs, ina-upgrade muna nila. Yung hubs. Naka-corona pa kasi yun eh. Pag sinabing corona, anong ano ron? Yung pag corona, yung buong bearing na siya. Kasi pag corona, na yun, walang tibay, mabilis masira. Yun yung mga stock na nabibili sa mga budget bike. Anong nga yung mga usual na pinapalit nila doon? Yung mga bago ngayon, mga seal bearing na. Yung mga seal bearing. Sa sarili mo bang opinion, ano yung dapat na unang ina-upgrade sa isang bisikleta? Sabihin natin sa mga budget na nabibili natin sa mga bike shop, ano yung dapat unang ina-upgrade sa sarili mong opinion? Sa akin, sa opinion ko, una-una i-upgrade siguro yung hubs talaga kasi yun yung yun yung buhay ng bisikleta nagdadala eh. Lalo kapag mga bike to work, no? Bike to work. Kasi yan talaga yung pag nasira yung bearing mo, yung hub mo, di ka na makakatakbo. Hindi na. May mga nagsasabi na mga nakausap ko din ng mga mekaniko, yung iba naman ang sinasabi nila, mga pedals naman daw. Para sa iba, okay din bang mag-upgrade agad ng pedals? Okay din naman kasi, halimbawa, sa aming unit, pag may bumibili, ina-upgrade agad nila ng pedal na alloy, gano'n. Kasi yung kasama sa unit namin, plastic lang. Yung mga naka-ball bearing pa. Saka medyo may kabigatan yun, di ba? Saka pa kasi yun, bushing lang, hindi sa bearing. Bibilis kasi masira yun. Yun nga, tama din yung sinabi ng mga nakaraang na interview natin ng mga mekaniko na pwede rin naman daw talagang i-upgrade yung pedal. Pero pag sa comfortability, sabihin natin, ako bumili ako ng bisikleta pero hindi ako komportable. Kapag sa comfortability ba, sa tingin mo, ano yung pinakamadalas dapat i-upgrade natin? Sabihin natin ako, may road bike ako pero hindi ako komportable. Sa tingin mo ba, ano yung dapat kong palitan? Hindi ka komportable sa sa road bike mo. Oo, parang sumasakit yung likod ko. Ano yung tingin mo dapat kong palitan sa road bike ko or sa bike ko? Hindi para hindi sumakit yung likod mo. Yung stay mo papalitan mo, gagawin mong tatasan mo siya. Para medyo naka-upright position ka. Hindi Pero naman. depende rin sa riding, di ba? May mga aero kasi, may mga ordinary na road bike lang. So para hindi sumakit yung likod mo, ang papalitan yung lagyan stem. mo siya ng fork extender para tumaas. Extender para medyo tumaas naman yung position. So yun pala dapat talaga, stem. Yan din yung sinabi ng mga nakaraang interview natin ng mga mekaniko.
na stem nga daw yung ina-upgrade agad kung hindi ka komportable sa riding mo. Ito naman na experience din natin, Kuya Bernie. Sa tingin mo ba, para sa isang baguhan sa bisikleta, sabihin natin never pa ako nakapag-bike o magsisimula pa lang ako mag-bike, ano bang dapat kong unang bilhin? MTB ba? Gravel ba? Road bike? Fixie? BMX? Ano yung pinaka-the best para sa'yo na bilhin ng isang baguhan sa bisikleta? Mountain bike. So parehas din talaga sa mga naunang mekaniko na interview natin, MTB din daw talaga yung dapat unang binibili pag baguhan ka. Bakit sa sarili mong opinion, bakit MTB dapat? Kasi yun yung ano tawag ito. Sa mountain bike kasi, pag beginner ka, madali mo siyang matutunan. Kasi pag sa road bike, pag beginner ka, hindi mo pa kasi yung road bike kasi ang manibela, nakayuko ka. Pero pag sa mountain bike, madali mo matutunan yun. Kasi yun yung pinaka-common talaga na ginagamit natin, mountain bike. Tama nga naman, kasi napakadami din gumagamit ng MTB, especially kapag bike to work ka tapos baguhan ka tapos mag-bike to work ka, pinaka-the best is MTB. MTB. Para sanayin mo muna yung sarili mo sa MTB bago ka mag-road bike o gravel. Oh. Kasi pag lumipat ka doon, medyo magana yun, di ba? Oh, magana yun. Ay, magiging magana yung pedal mo, kaya mas maganda talaga kung magsimula ka sa MTB. So, ganito naman yung senaryo, Kuya Bernie. Sabihin natin mayroon akong mga budget na 20,000 to 30,000 pesos. Ano ba yung masasuggest mo? Bumili ako ng built bike o yung mga nasa bike shop na nabuo na? O mag-project bike na lang ako? Yung mga bubuuin ko na lang? Kung yung ganong yung budget mo, 20 to 30, mag-project bike ka na lang. Kasi pag project bike, pili mo na yung pyesa eh. Saka tawag ito, anong gusto mong parts, mabibili mo kasi may budget ka eh. Pero kung bibili ka ng ng built bike na ganong halaga, 20 to 30, okay rin naman. Pero i-upgrade mo pa rin yun. Pero kung magpa-project bike ka, isang isang gastusan lang, isang bagsak lang. May point nga naman talaga. Ayun din yung sinabi ng mga unang mga mekaniko na interview natin. So, isa lang sila ng opinion doon. Kapag mga ganong level kasi talaga ng mga 20,000 to 30,000 pesos na, mas maganda lang mag-project bike ka kasi malalagay mo nga naman yung mga pyesa pinaka-the best para sa'yo. Kumbaga, mapipili mo siya. Ang disadvantage lang nun, kasi minsan pag kinulang ka, minsan tatamakin ka na magbuo, pero ang result naman nun, pag nabuo mo siya, isa yung satisfaction. Pag nabuo mo na yun, di ba? Oh, pag nabuo mo na, na siya, tawag ito, wala ka nang yap. Yun, wala ka nang halos i-upgrade. Kumbaga, minor na lang. Oh, minor. Kasi pag bumili ka ng isang, sabi natin, built bike na, sa ganong presyo, may tendency hindi mo gusto yung pyesa. Oo, tama. Pag hindi mo gusto yung pyesa, mapipilitan kang mapalitan mo. Tsaka napaka-imposible pag bumili ka ng isang bisikleta, lahat yun gusto mo ng pyesa, di ba? Meron doon, sabi natin sa isang built bike mo, high-end man yan, merong isang pyesa dyan na hindi mo talaga gusto, na gusto mo kagad palitan. So yun yung advantage kapag nagbuo ka ng isang bisikleta gamit yung 20 to 30,000 pesos na budget mo. Since 6 years ka na dito sa Philstar, para sa sarili mo bang experience, ano yung pinakamahirap gawin sa isang bisikleta? Sabihin natin may dinala dito, tapos medyo nahihirapan ka. Anong part ng bisikleta yon? Mahirap gawin. Yung mahirap gawin. Halimbawa, Yung tako, oras talaga. Halimbawa, ganito, yung bearing sa gitna, yung bottom bracket. Ay, baby. Lalo na pag mga matagal na hindi nabubuksan. Oo. Tapos pag tinanggal mo na matigas, mahirapan ka talaga. Mahirap tanggalin mga bottom bracket na na-stock. Kumbaga yung BB na sobrang tagal na ancient na talaga tapos pinapaano dito, kumbaga pinapa-check o pinapapalitan, mahirap tong hugutin kasi parang naluma na siya. Kumapit na. Sobrang kapit na yun yung ginagamitan ng mismo ng mahahabang kung ano-ano para maikot man lang yung dapat ikutin doon sa baby mo. Yung mga ganyan, pag-a-align, gaano katagal lang yung pinaka oras, yung time consuming niyan, ilang bang minuto bago mabuo? Depende rin kasi, no? Depende. Ito, ganito. Kasi baklas kabit to eh. Yung baklas kabit kasi, lahat ng isa-isahin mo kasi yung rayos, luluwagan mo eh. So, siguro mga 30 minutes, gano'n. Mga 30 minutes talaga siya, yun yung pinaka-minimum pa lang yun. Tapos i-align mo pa kasi yan. Oo, i-align pa. May mga nakikita ako niya na pinuputol na lang, pag sabi natin papalit ang hubs, pinuputol na lang yung mga rayos. Sa tingin mo, okay lang ba yun?
Okay Yung, lang. lalo na yung mga stock na Oo, bike, mga tapos stock. papalitan ng hub. Sa tingin mo ba okay lang bang putulin na lang? Kasi parang ginagamit na lang na kung ano yan, tapos Oo. para mas mabilis Eh, dito tanggalin. sa amin kasi ganun din eh. Pag halimbawa, may nagpapalit ng hubs, stock yung rayos, sinasabi na lang namin sa customer kung papalitan ba ng rayos o hindi. Pag hindi, pwede naman siyang baklasin. Pag papalitan, puputulin na lang talaga. Para mas mabilis matanggal. Oo. Kesa ganyan-ganyan mo pa, imano-mano mo pa, sobrang tagal. Oo, matagal. Sobrang tagal nga. May point nga naman talaga kasi may mga nakikita akong bike shop na gano'n na pinuputol na lang lalo kung yung rayos mo ay sa bakal pa tapos galing sa isang budget na MTB or road bike kung ano man yun, pinuputol na lang yung rayos kaya sobrang bilis ng palitan. Para hindi siya time consuming no, Kuya Bernie? Oo, hindi siya kakain ng oras na malaki. Sa tingin mo ba, Kuya Bernie, as a beginner, sa mga beginner na bibili ng bisikleta, okay lang bang maging mechanical muna yung bilhin nila o hydraulic na? Sa tingin mo, ano yung pinaka the best na nabili ng mga beginner? Halimbawa, pag beginner ka, okay lang din naman kahit naka-mechanical o hydro kasi ang preno, pag hydro, pag sinabing hydro kasi ano talaga yun, yung makapit siya. Pero mayroon din namang hydro kasi na kahit hydraulic siya, mahina yung kapit, yung katulad yung mga spark, mga ganyan, yung shimming, tawag ito? Ay, mga hydro na gano'n, mga expert, hindi siya gano'n kakapit talaga. Oo, hindi ganun makapit. Pero pag mga mechanical, okay din siya mechanical, makapit din. Ako naka-mechanical, ako si Battle Hopper, so okay din ang mechanical. Okay ang mechanical. Saka depende rin talaga sa budget, no? Oo, depende Kasi sa may tendency na kapag nag-hydraulic ka, tapos baguwang ka, mapiga mo yung isa, yung unahan, sa unahan. mag-360 ka, yun yung unang 360 ng buhay mo. So, mas delikado yun. Sa sarili ko namang opinion, okay din naman na magsimula ka sa mechanical. Kasi ako, nagsimula ako sa mechanical. So, nung nag-hydraulic ako, tansyado ko na yung piga, lalo sa mga bulusok, yung mga lusong. So, kung naka-hydro ka first time mo, dapat hindi mo pipigayin yung unahan na preno. Di ba, Kuya Bernie? No, kailangan kung beginner ka tapos mag-hydro ka, baka mamaya mapiga mo yung harap na preno, baliktad ka. Oo, yun ang delikadong ano doon. Mechanical na lang siguro pag beginner ka. Mechanical na lang pag beginner. Oo. Sa naman, sa bike maintenance naman, sa paglinis ng bike, sabihin natin pag-check ng mga bearing, pagpapaligo, paglalagay ng lube. Sa tingin mo, tuwing kailan ba dapat ginagawa yun? Monthly ba? O every other month? O yearly ba yan? Ano bang tingin mo? Pwede naman monthly. Halimbawa, sa isang buwan, isang bisis. Para yung mga halimbawa, mga bearing sa hubs, ma-maintain siya, hindi siya mabilis masira pag nilalagyan siya ng grasa. Kasi pag pinabayaan mo siya na abot mga kakalating taon, yun, masisira talaga yun. Kasi walang maintenance eh. Pero pag kada buwan mong i-maintenance yung bike mo, mas tatagal ang buhay ng mga bearing. So, mas maganda, madalas maintenance. Oh, lalo na pag pag naulanan, kailangan ipa-maintenance mo na. Kasi yung tubig doon sa mga bearing. Pag nauulanan, dapat ipacheck nila. Lalo pag madalas na uulanan. Oh, kasi diyan, yung una-una diyan, yung bottom bracket, pag naulanan, na-stuck yung tubig sa loob. Mag-i-steady din sa may bearing. Yun. Mag-uumpisa ng tutunog-tunog, kakalog-kalog. Kaya kailangan every monthly siguro maintenance ng bike mo. Every month yun ang pinaka-the best. Kumbaga, lalagay mo ng grasa, o yung mga lube, lalagay mo lang lube, yung mga kalakalaw, kasi may isa kasi may mga part na bakal talaga. So, monthly talaga dapat siya ginagawa. Monthly? Sa sizing naman ng bike, di ba sa sizing, pag bibili tayo ng isang bisikleta, medyo nakakadito eh. Ano ba ang tingin mo? Pagdating sa sizing, mas okay bang sasakyan nila pag bibili nila o titingin sila sa online? Ano ba tingin mong Kasi sa sizing, kasi iba-iba yan eh. Yung mga nag-google natin kasi yung sizes, medyo malalaki. Parang American size, parang size ng mga branded na. Pero pag Asian size kasi iba eh. Ano sa tingin mo, dapat bang magbase sila sa sa online o sa mismong bike shop? Doon nila susukatin. Sa tingin mo, paano? Siguro kung sa bike shop, para matisting yung bike, sasakyan mo siya kung tama yung yung laki ng bike sa height mo. Okay, kasi pag sa online, bibili ka sa online, kung tama yung size na kinuha mo, baka mamaya pagdating iba. Mas maigi sa bike shop kasi matitesting mo siya eh. Saka makikita mo siya ng personal. Kasi yan din yung
tinatanong sa akin madalas yung tamang sukat sa bisikleta nila. Kaya ang sinasuggest ko dyan sa mga nagtatanong sa akin ay puntahan nyo sa mga bike shop. Doon nyo sukatin yung tamang. Kasi kahit sabihin ko na sabihin natin, kuya, 5'4" ako, ano ba magandang size sa akin? Kahit magbigay ako ng number sa'yo na sabihin natin gantong CM, yung bilhin mo, medium size or large, mga ganon. Minsan yung bike na bibilin mo kasi iba yung size talaga eh. So mas magandang pupuntahan talaga sa bike shop. Oh, mas maganda punta sa bike shop kasi makikita mo siya. O tsaka dapat pag sinakyan nila is hindi sasayad yung sabihin natin pagdag-traffic, hindi sasayad yung sabihin natin paglalakad tayo, yung ano natin, yung itlog natin doon sa top tube. Kasi mahirap din gamitin ng bike pag bawa, ako maliit ako, gagamit ako ng malaki, mahirapan ako. Kung malaki ka, gagamit ka ng maliit, mahirapan ka rin. Oo. Mas maganda talaga yung sakto yung size sa'yo. So anong masasuggest mo Kuya Bernie sa mga bumibili ng bisikleta na pinipilit yung malaking size kahit maliit sila? Siguro masasabi ko lang kung halimbawa maliit ka na tao, huwag mo pilitin na gumamit ng bike na malaki kasi mahihirapan ka. Siguro mas maganda bibili ka ng tama na size para sa iyo. Yung tipong talagang sasakyan mo talaga siya, hindi mo pwedeng ipilit yung maliit ka tapos malaki yung bibili kasi mas delikado. Oo, Diba? kasi Lalo pag nag-traffic, kasi pag lalo nag-traffic, pag traffic. bababa ka ng bisikleta. Yung hita mo, yung ano mo, pala itlogan mo is nasa gitna ng top tube. Kailangan nakababa yung dalawang paa mo, nakasahid talaga sa lupa. At yung top tube is nandito kumbaga. kahit i-adjust mo yung upuan, yung pinaka-top tube mataas sa'yo, mahihirapan ka. Oo, yun nga lang kasi talaga. Yun ang dapat laging tatandaan. Pag bibili kayo ng bisikleta, dapat yung top tube ay hindi sumasayad yung ating itlog doon o yung SIM. Yung in-SIM ba yung tawag doon kung hindi ako nagkakamali? Para talagang walang pagkasisi pag bumili tayo ng isang bisikleta. Lalo pag nag-traffic kasi, sobrang delikado. Ilang beses nang maraming sumemplang dyan sa mga ganyang senaryo. Kuya Bernie, anong masasabi mo sa mga nagpapagawa na nagmamadali? Kung yung mga nagpapagawa sa amin, kung nagmamadali kayo, kung di kayo makaintay, pwede naman kayo umalis. Pero sana, kaming mga mekaniko, intindihin nyo rin kasi tawag ito, yung trabaho namin, mahirap din. Huwag nyo lang kami madaliin. Lalo pag mga ganito, Oo. yung pagpapalit ng hub, yung mga ganito, pag-align. Meron kasing mga customer na nagmamadali Oo. Hindi naman dapat binamadali. Kasi pag binadali mo yan, lalo yung ganito, Hindi maayos. Yung bawa, pag minadali mo yan, pag nadisgasya ka, babalik sa amin, kami ang sisihin mo. oo. So, dapat hindi natin binabali yung mga mekaniko. Hayaan nyo lang sila. Kung medyo naiinip kayo, mahaba yung pila, iwan nyo na lang, balikan nyo. O kaya, ganito, ginagawa na, medyo matagal pa, balikan mo na lang. Kung magliwaliw ka muna dyan. Magano ka muna, kumain ka or something na ganon. So, huwag yung mamadali yung mga mekaniko. Kasi para sa inyo din naman yun. Para sa kanila din yun. Kasi, halimbawa, customer ako, papagawa ko, tapos mamadaliin ko. Tapos, mamadaliin din ng mekaniko. Kung madidisgrasya ako, babalikan ko siya sisihin ko. Oo, kasi ikaw yung gumawa eh. Diba? Siyang gumawa. Dapat, marunong tayo magantay. Meron ng tawag. Kumbaga, patience is virtue kasi para sa inyo din naman yung ginagawa ng mekaniko. Yung pinakamadali naman Kuya Bernie, ano yung pinakamadaling gawin sa isang bisikleta? Pag yung mga nagpapagawa dito, ano yung pinaka-basic para sa'yo? Pinakamadali lang gawin. Kasi pinakamahirap yung, di ba, yung pagpapalit ng sa mga bearing, mga hub, mga ganon. Tsaka yung mga ganito. Ano yun naman yung pinakamadali? Yung kaya ng 5 minuto lang. Yun lang, yung pagsalpak ng yung handle grip. Ay, yung mga ganun-ganun lang. Ganun Yung mga lang. palit ng handle ba, medyo ano yun, kasi tatanggalin mo pa yung ano nun, di ba? Ano pa yung Yung mga brake, yung mga tanggalin mo pa brake yung set. brake lever, yung handle grip. Lalo na pag silicone, mahirapan ka kasi makapit Okay, yun. kasi medyo makapit. Lalo pag road bike, kasi road bike, tatanggalin mo pa yung yung bar tape. Yun ang medyo time consuming din talaga. So pinakamadali, yung mga pagpapalitan ng mga ganito, mga brakes. So ayan yung interview natin kay pedal, kung malambot tanggalin, madali lang. yung mga pedal. Mga pedal. Ito naman kay Bernie, last message mo sa mga magpapagawa dito sa Philstar. Ano yung last message mo para sa kanila? Mga magpapagawa. Yung mga customer namin sa Philstar, yung mga nagpapagawa, sana huwag kayong magmadali magpagawa. Tawag ito, pwede rin naman na iwanan nyo, tawag ito,
Tapos sasabihin nyo lang kung ano ang gagawin. Gagawin namin yon. At saka, salamat rin sa ano, sa tiwala. Oo. Ayun, dapat pagkatiwalaan natin sila, no? Kasi mga mekaniko, hindi din kasi madali talaga yung ginagawa nila. Kahit pagkatono-tono lang, di ba? Yung pagkatono, kahit pa paano, medyo may challenge din, ano? Oh, may challenge din kasi yung pagtutuno eh. Lalo na pag hindi compatible yung RD saka shifter. Oo, may tendency kasi na ganun. Mm. So, lalo pag magkaiba yung brand, no? Oh, magkaiba yung brand. Oo. Yun talaga yung pinaka, ano doon. So, dapat intindihin natin yung ating mga mekaniko. So, ayan mga Ellen, ano masabi na dito kay sa interview natin kay Kuya Bernie. So, dito yan sa Field Start, isa sa mga OG bike shop dito sa Cavite. So, like, comment, and subscribe. So be it. I love you all. Signing. Thank you, Kuya Bernie. Sige po, idol.